nagbabalik po ang inyong mga kagapay at sa pagkakataong ito po ay kapiling naman natin ang ating dalawang special guest. Ito po ay sina Mr. Alex Avila, CESO4, Regional Director, Department of Labor and Employment, NCR, and si Mr. Nelson Hornelia, Assistant Regional Director, Department of Labor and Employment, NCR also. Miss Annie, ang ating topic? Is about summer jobs for students. Papatiin natin good ito. evening po. Sige, according to age po, bumati kayo. Walang mauna. Ayan. Sa mga tagapanood. Ayan. He is the assistant director and then he is the director. Ayan. Yes. So, ibig sabihin, magkasunod lang yung rango nila. Okay. Bilisan na natin, Doktora. Maganda yung pag-uusapan natin. It's about summer job. Gusto niyo po bumati muna? Ayaw nga pala. I'm Magandang gabi sa sorry. inyo dalawa, Doc Daisy, Yes, good Miss evening Annie, po. at sa inyong mga taga-subaybay. Yan. First time. Your first time here. First time po Ayan. dito sa inyong programa na Kagapay. Pero si Sir naman, 3 times na yata siya nandito. Kuya Daniel at kay Suki Igor. na siya. Yeah. Yan, sa program ng Kuya Daniel. Okay. Oh, magandang gabi kay Kuya. Okay. Let's start now, Doktora. Very interesting ang pag-uusapan natin. It's about summer jobs for students. Yes, tamang-tama ito ngayon. Yeah, yung mga bata summer na naghahanap ng trabaho. ng trabaho. Okay. Mapagkakitaan din ngayong summer. That's correct. Let's talk about the program. Program po ng DOLE, about the summer jobs for students. Sino pong sasagot niyan? Okay. Ang Department of Labor po, isa sa programa namin para sa kabataan, yung pong tinatawag nating Special Program for Employment of Student, or yung SPES. Ito po ay ini-implement natin nationwide. Ito po ay enacted yung Batas 7323 noong 1992, and yung first implementation po nito was in 1993. And in 2010, it was amended by RA 9547. So, ibig sabihin, matagal na pala ito since 1993 Opo. up to this time, ha? So, 22 years na po tayo nag-i-implement nito. And since 1993 po, mahigit pong 2 milyon na kabataan na po ang benepisyohan ng programang ito. Ang author po nito sa lower house no 7323 ay si then Congressman Mario Zerate at si Congressman Percival Catane. While sa Senate naman po, yung the late Senator yung isa po is si Senator Herrera, and then the late Senator Netali Gonzales. Okay. Yung mga nasa likod kung bakit Opo. ipinanganak itong batas na ito. Opo, Okay. sila po daw po kasi galing sa hirap, kaya gusto din po natin nilang tulungan yung mga kabataan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng trabaho sa kabataan tuwing summer and Christmas vacation. Okay. Doktora, bilisan natin. Okay, ito Yung- po ba, ongoing pa po ba yung application? Doon sa Baka mga po may interested. gusto bang humabol, po. Yung po mga interesado mga estudyante. Si Ongoing po Director ito, naman. although as early as December ho, may mga tinatawag na kaming pledges sa ibang mga participating LGUs and companies. Pero may sangin po, may mga tinatanggap pa rin po kami na mga partners na gusto mag-participate sa programa. Okay, susugan ko lang, Doktora, yung sinasabi ni Director Avila. Director Avila. Okay, sabi niyo po may mga participating agencies. Ano yung mga participating agencies? Including private sector? O talagang government na ang kapartner niyo dito? Ang kabilang po dito, yung mga LGUs po natin sa NCR, 17 po yan. Meron din ho tayong ongoing ngayon sa MMDA. Meron din ho sa DepEd. At sa private sector naman ho, ay nandyan ho yung mga ilang fast food chains. Okay, Doktora, So, once and for all, para maklaro ng ating mga nanonood ngayong gabi dito po sa Kaagapay, didiscuss namin, magpapatuloy kami sa pagtatanong, and you just get ready kasi i-announce mamaya kung saan kayo pwede mag-apply. Yes, Dr. Days? yes. So, ito po ba, sino-sino po ba yung pwedeng pumasok sa programang ito? So, yung sa mga kabataan Yes, po sa mga natin, kabataan meron pong po. 3 tayong requirements Okay. para mag-qualify yung Yes, kabataan. una. Po, yung kabataan na nag-iedad 15 to 25, dapat po isubmit nila yung birth certificate or yung kung baptismal or any document to prove yung age Yung nila. age nila. Second, dapat po yung grades nila sa last school attendance nila ay passing. Kung sila po high school student, dapat po yung i-submit nila yung kanila report card, or kung sila po college, yung kanila pong mga class card. And then yung income requirement po natin dito,
ayun po yung nakabase doon sa regional poverty threshold na dinideclare ng NEDA on an annual basis. Nasa ngayon po, ang regional poverty threshold ng NCR ay nasa 122,000 per annum for a family of 6. Ang dapat po niyan, mag-submit po sila ng certification from BIR as to the income ng kanilang magulang, or in case na wala pong trabaho yung mga magulang nila, pwede pong certification from DSWD or the local government unit. Pagka nag-qualify po sila dyan, pwede po sila mag-apply sa Okay. peso. Madali po ba itong Yes, sige. maaprubahan? Once na nabigay nila yung mga requirements. Opo, for as long as ma-qualify sila sa tatlo, kuminsan po kasi kung yung mga fast food chain, may mga ibang requirements pa rin. Okay. Susugan ko, Doktora, yung mga Yes, tinatanong yes, nyo. exactly. Okay. After the completion of the requirements, nakuha mo na lahat yung mga requirements na yan, saan mo dadalhin yung requirements na yan? Are we going, ano ba yung mga students, pupunta ba ito direkta sa Department of Labor o sa anong ahensya ang pwedeng tumanggap ng mga requirements sa mga interested applicants Yes, po? meron po bang online? Ano po Okay. ito? Yes. Ang application po talaga ay sa peso. Nasa local government unit po natin yan. Kung ang empleyado po, ang employer po niyan ay yung local government unit, yung peso manager po natin, yung staff sa peso, sila po mag-i-screen yan and they will determine kung qualify or hindi. Pag qualified po, diretso sila sa employment sa LGU. But kung ang participating employer naman po ay private sector, i-refer po ng peso officers natin doon po sa mga private employers. Director Abel, explain what is peso? Para sa kabatiran ninyo po, ay yung sinasabi, you go to the peso. Where is peso? Saan ito matatagpuan? Sige Sa ano po. yung peso? Ito yung Public Employment Service Office. Ito yung mga opisina sa bawat LGU na nangangasiwa ng mga programa sa employment ng LGU. Of course, hindi lang sa employment, pati sa ibang mga gawain din. At ito yung kapartner ng Department of Labor and Employment sa pag-implement ng aming mga employment and other livelihood programs. So, doon sila pupunta kasi yan yung pinaka-opisina na nasa basic unit ng ating pamahalaan na nag-cater talaga doon sa mga kabataan natin at sa mga iba pang mga job Okay, seekers. Doc. Okay. So ano po ba yung minimum wage? Saka ilang oras po ba, ilang hours sila magtatrabaho sa Magtatrabaho. isang oras? At ilang months po? Ito ba yung buong summer vacation lang? Ang working days po dyan ay minimum po ng 20 days at maximum ng 52 days. 50. Pag summer jobs, karamihan ho dyan ay yung parang regular din pong empleyado na pumapasok ng alas 8 at lalabas So, 8 ng hours 5, po. 8 hours. How much is the basic pay, Yung Director, minimum po, Assistant Director? Kapapasa lang po ng bagong wage order natin, wage order 19 sa National So yun ang Capital susunod Region, din. kung saan po si Director Avila ang chair ng Regional Wages and Tripartite Board. Sa NCR po, ang prevailing minimum wage ngayon, effective April 4, is 481 pesos for 8 hours work. So, ganun din ang sasahurin nila. Itong mga estudyante mo na magsa-summer job. Kaya lang may hatian dyan eh. Yung may 60-40 sharing dyan. Yung Paano po 60% yun? Okay, ng minimum wage na yon ay sagot ng participating employer at yung 40% na yun ay sagot ng government, Government. through the DOLE. Or Ang 9. galing naman. Pero how about the private sector? Halimbawa, yung food chain na owned by private sector, mayroon pa rin kayong sagot? Ganun din po. Ganun din. Oh, ganda 60-40. naman. Basta sa government, 40. Oh, ganda. 60% for the government and 40% for the... No, it's the other way baliktad. around. Baliktad. 40% sa for the government and 60% for For the... the participating employer, whether government or private sector. Ngayong summer po, ano yung target ninyo na pwedeng Number? mag-apply? Number of applicants. For 2015, ang total target beneficiaries po natin para sa SPES is around 21,000 sa National Capital Region. Okay, we're talking of the Wow, National NCR Capital pa Region. lang yan. Yung ilang cities and municipalities of the National Capital Region. 16 cities and 1 municipality. Okay, ilan po yan? 20? 21,000. 21,000. As of this time, it's, ano ngayon, Doktora? Tuesday, April 14. 14. Ilan na po ang applicants na natatanggap ninyo, Director? As early as February po kasi Meron na eh. nag-start Nag-umpisa kayo? na yung kanyan, screening. Okay. So by this time, kung yan po ang employer ay mga local government unit, kuwan na po yan.
most probably filled up na yan by this time. But yung ongoing naman po, since year-round na yung implementation, yung sa mga private employers natin, ongoing po ang Ongoing. application. Okay. Doc, Okay, sige po. Magpapatuloy po ang programang May Puso. Handang lumingap sa kapwa. Diyan lang po kayo. At babalik ang inyong mga kaagapay. Shit.